Kamusta kayong lahat? Ngayong araw ay ikukwento ko muli ang isang pelikula na pinamagatang Welcome Home. Tiyak na magugustuhan ninyo ang pelikulang ito. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkasintahan. Si Brian ay patuloy na binabagabag ng kataksilan. Si Cassie ay labis na nalasing at nagtaksil, at napagtanto lamang ang kanyang pagkakamali matapos nitong masira ang kanilang relasyon. Kinagabihan, hindi alam ni Brian na may nanunood sa kanya gamit ang isang nakatagong kamera. Kinabukasan, naghanda ng almusal si Cassie para mag-jogging. Habang tumatakbo, inalala rin niya ang kanyang kataksilan. Ang mga alaala ay nakaapekto sa kanyang konsentrasyon, dahilan upang siya ay madapa at masugatan ng binti. Habang dahan-dahan siyang umuuwi, napansin niya ang isang sasakyan at sinubukang pahintuin ito. Ang nagmamaneho ay si Federico, isang masikasong Italyano na nakatira sa kalapit na bahay. Nakita na ng magkasintahan si Federico dati. Noong nakaraang araw, tinulungan ni Federico ang babae na gamutin ang kanyang sugat sa binti at inihatid siya pauwi. Bago umalis, hinalikan niya ito sa pisngi. Nag-alok si Cassie ng kape, ngunit tumanggi si Federico sa una at umalis. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya at nagtanong kung maaari siyang bumisita. Magalang siyang pinapasok ni Cassie, nagpapasalamat sa tulong nito sa mahirap na sandali. Hindi nagtagal, napansin ni Brian ang kakaibang lalaki sa bahay at tinrato ito ng may pagdududa, iniisip ang pagiging tapat ni Cassie. Ikinuwento ni Federico sa magkasintahan ang tungkol sa isang magandang bayan 1 kilometro ang layo at inalok silang maglakad-lakad doon, ngunit tumanggi si Brian dahil may iba raw siyang plano. Habang naiwan mag-isa, naligo si Cassie habang si Brian ay nag-iisip tungkol sa isang proposal para sa kasal. Kalaunan, sinubukan niyang buwagin ang kanyang psikolohikal na hadlang, ngunit ang mga alaala ng pagtataksil ay patuloy na humahadlang. Patuloy na nakikita ni Brian ang kataksilan ni Cassie sa kanyang isipan, na sumisira sa kanilang romantikong sandali. Hindi alam ng magkasintahan na sila ay pinapanood ng isang psychopath sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera. Sa huli, si Federico pala ang gumagawa nito, ang lalaking nakatira sa kalapit na bahay. Inihatid ni Federico sina Cassie at Brian sa bayan upang makapag-relax. Habang nasa daan, nagkwento si Cassie kay Federico tungkol sa pagkakakilala nila ni Brian at ang mga problema sa kanilang relasyon. Pagdating sa bayan, nagpasalamat si Brian kay Federico sa kanyang tulong ngunit muli siyang nakaramdam ng selos. Sa isang punto, pinaalala ni Brian kay Cassie ang tungkol sa pagtataksil at inamin na alam niya ang tungkol sa mga tawag mula sa lihim na tagahanga nito. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang magkasintahan, dahilan upang magdesisyon si Cassie na umuwi na lamang. Malapit sa ATM, aksidenteng nakasalubong ni Cassie si Federico, na tila nagkaroon ng kakaibang reaksyon mula sa aksidenteng pagdikit nila. Samantala, pumunta si Brian sa isang kalapit na bar upang uminom at magpahinga. Dumating din si Federico doon at inalok si Brian na magkaibigan at mag-usap. Habang nababagot sa bahay, nagdesisyon si Cassie na uminom at nakahanap ng isang mamahaling bote ng alak sa basement. Sa kabilang banda, naging mas bukas si Brian at ibinahagi sa kanyang kaibigang Italyano ang mga dahilan ng kanyang selos. Isiniwalat niya ang pagtataksil ng kanyang kasintahan sa isang kasamahan sa trabaho at inamin na hindi niya magawang patawarin si Cassie. Ang pagpunta nila sa Italia ay ang kanilang huling pagkakataon upang ayusin ang relasyon, ngunit ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay patuloy na gumugulo kay Brian. Napansin ni Federico kung paano tumingin si Brian sa dalawang kaakit-akit na babaeng Italyano, kaya iminungkahi niyang makilala ang mga ito ng mas maigi. Si Alessandra at Isabella ay nagpapakita ng malaking interes sa Amerikanong bisita at pumayag na uminom kasama sila. Nakaramdam si Brian ng konsensya, iniisip na mali ang lahat ng ito, ngunit dahil sa sobrang kalasinggan, hindi niya magawang tumanggi sa kumpanya ng mga mapang-akit na babae. Sa isang punto, iminungkahi ni Federico ang paglalaro ng isang kilalang laro para sa magkasintahan, 2 Truths and 1 Lie. Nabanggit ng Italyano ang 3 bagay, kabilang na ang pagkakaroon niya ng susi sa mansiyon ng magkasintahan at ang posibilidad na bisitahin si Cassie anumang oras. Kinagabihan, nagdesisyon si Federico na isagawa ang kanyang plano at palihim na pumasok sa bahay. Pag-akyat sa ikalawang palapag, pumasok siya sa silid ni Cassie at hinawakan ito. Si Cassie, na naramdaman ito, ay inakalang si Brian iyon, walang kamalay-malay na ang psychopath ang nasa tabi niya at nagroon sila ng masayang gabing magkasama. Kinabukasan, nagising si Brian sa isang kakaibang kama sa isang motel at napagtantong nagkamali siya. Pagkatapos ang kanyang nawawalang cellphone, nagmadaling umuwi si Brian at hindi binanggit ang kanyang pagkakamali. Habang naliligo, napansin niya ang mga bakas ng lipstick ng mga babaeng Italyano sa kanyang katawan at umaasang maitago ito kay Cassie.
Naalala niya ang sinabi ni Federico tungkol sa mga susi at ang plano nitong bisitahin si Cassie, kaya tinanong niya ito kung may dumalaw sa kanila. Ngunit hindi maalala ni Cassie ang sinuman. Kalaunan, nag-away ang magkasintahan dahil sa walang basehang selos, kaya nagdesisyon si Brian na maglakad-lakad. Samantala, pumunta si Cassie sa banyo upang maligo at magpalit, hindi alam na si Federico ay patuloy na naniniktik sa kanya. Habang naglalakad, pumunta si Brian sa bahay ni Federico upang kausapin ito. Sa kanyang pagpasok, napagtanto niyang hindi talaga tirahan ang gusaling iyon. Dito niya natuklasan na niloloko lamang sila ni Federico at hindi siya ang taong pinapakilala niya. Ang realizasyong ito ay labis na ikinabahala ni Brian kaya nagmadali siyang bumalik sa kanilang bahay. Sa parehong oras, dumalaw si Federico kay Cassie at inalok itong magluto ng kuneho, nahuli niya raw sa huli niyang pangangaso. Sa bahay, naliwanagan si Brian tungkol sa tunay na intensyon ni Federico, at sinubukang magkwento ni Brian. Inamin niya na nakipag-inuman siya sa mga ito ngunit hindi niya binanggit ang iba pang nangyari. Habang binabanggit ito kay Cassie ay tila nagiging mas malayo ang kwento, pinaghihinalaang may hindi sinasabi si Brian. Samantala, ang sinasabing kapitbahay na si Federico ay walang balak umalis. Sinimulan niyang takutin at i-blackmail si Brian, banta na isisiwalat nito kay Cassie ang tungkol sa kanyang espada kasama ang dalawang Italiana. Natatakot sa maaaring mangyari, napilitan si Brian na manahimik at tiisin ang presensya ni Federico. Habang lumalalim ang gabi, ang pag-uusap ay nagiging mas tensyonado. Ang ilang pahayag ni Federico ay hindi lamang nakakatakot kay Brian, kundi pati na rin kay Cassie. Nang pumunta si Cassie sa kusina upang kunin ang mga maruruming plato, muling sinubukan ni Brian na paalisin si Federico, tinakat siyang tatawag ng pulis. Sa wakas, umalis si Federico, ngunit inamin ni Cassie na labis siyang natatakot dito at marahil ay tama ang mga hinala ni Brian. Upang masigurado ang kanilang kaligtasan, tumawag si Brian sa may-ari ng bahay upang iulat ang kahinahinalang lalaking gumagala sa lugar. Samantala, bumalik si Federico sa kanyang taguan at patuloy na binabantayan ang magkasintahan gamit ang mga security camera. May tumawag na matalik na kaibigan sa psychopath, ngunit binaliwala niya ito. Sa isang punto, napagpasyahan ni Brian na maging tapat kay Cassie. Inamin niyang uminom siya sa isang bar at nakilala ang dalawang kaakit-akit na babae. Ngunit ang dalawang babaeng Italiano. Sa kabila ng pag-amin ni Brian na lasing siya at hindi niya maalala ang lahat ng nangyari, malinaw sa mga video na nagkaroon siya ng hindi tamang pakikitungo sa mga babae. Labis itong ikinadismaya ni Cassie, at nagsimula siyang magduda sa sinseridad ni Brian. Samantala, patuloy na hinahabol ni Federico si Brian. Habang nasa loob ng bahay, sinusubukan ni Brian na maghanap ng ligtas na lugar upang makapagtago o makalabas. Si Cassie naman ay nagsimulang magpanik habang unti-unti niyang naiintindihan ang mas malalim na plano ni Federico. Nagkakaroon ng tensyon sa bawat sulok ng bahay, lalo na't malinaw na ang layunin ni Federico ay hindi lamang manaktik kundi gumawa ng mas malaking pinsala sa magkasintahan. Habang tumatakas si Brian, sinubukan niyang tawagan si Cassie gamit ang ibang telepono, ngunit huli na ang lahat, nasa gitna na si Cassie ng isang mapanganib na sitwasyon. Ang huling bahagi ng kwento ay nagpapakita ng desperasyon ni Brian na iligtas si Cassie mula kay Federico, na unti-unting lumalantad ang tunay na intensyon. Ang tanong, magagawa bang makaligtas ng magkasintahan mula sa psychopath, o tuluyan silang magiging biktima ng kanyang baluktot na laro? Dalawang kaakit-akit na babaeng Italiano, sabay, si Brian ay nasa sala at nakita sa screen ang nangyari sa silid ilang minuto na ang nakalipas. Inisip niya na muling nagtaksil si Cassie sa kanya, ngunit hindi na ito sa isang katrabaho, kundi kay Federico. Ang psychopath na si Federico ay pinapanood ang magkasintahan na nagdurusa sa pamamagitan ng mga kamera, umaasang maghihiwalay sila dahil sa isa pang alitan. Ang lahat ng nangyayari ay ayon sa plano, habang nag-aakusa sina Cassie at Brian ng pagtataksil sa isa't isa. Isang sandali, inihagis ni Cassie ang cellphone ni Brian, aksidenteng nabasag ang isang salamin at nahayag ang isang nakatagong kamera sa dingding. Dito nila napagtanto na si Federico pala ang patuloy na nanonood sa kanila. Nagdesisyon si Brian na tawagan ng pulis, ngunit nagmadaling bumalik si Federico sa bahay upang pigilan ito. Hindi na posible ang mapayapang pag-aayos ng alitan, dahil hindi handang umalis ni Federico at ayaw niyang makulong. Nagalit si Federico kay Brian, gamit ang isang pangpangaso na kutsilyo, at nagsimula ang isang matinding labanan. Mas malakas si Federico at sinubukan niyang pagsakal si Brian, ngunit iniligtas siya ni Cassie, hinugot ang isang tungkod at pinukpok sa ulo si Federico, na nagdulot sa kanya ng malalim na pagkabangungot. Habang patuloy na nag-iikot si Eduardo sa bahay, nagsimula silang magpanik at magtago ng mga ebidensya ng kanilang ginawa.
ngunit hindi nila kayang itago ang takot sa kanilang mga mata. Sa huli, nahulog sa kanilang mga kamay ang katotohanan, ang magkasintahan ay hindi lamang nakaligtas kay Federico, kundi pati na rin sa kanilang sariling mga kasalanan, at ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay magdadala sa kanila sa mas madilim na landas. Sa kanilang taguan, sinuri ni Eduardo ang mga record at napagtanto niyang tinapos ng mga bisita si Federico. Pagbalik kay Cassie, tinakpan ni Eduardo ang 45 gamit ang kanyang jacket, may balak na tapusin ang magkasintahan at burahin ang mga ebidensya. Nararamdaman ni Cassie at Brian na may koneksyon si Eduardo kay Federico at hindi siya kasing inosente tulad ng kanyang pinapakita. Habang iniiwasan ni Cassie ang atensyon ni Eduardo, sinubukan siyang atakehin ni Brian gamit ang tungkod. Subalit, nakalingon si Eduardo sa tamang oras. Sinamantala ni Cassie ang pagkakataon at sinaksak si Eduardo sa likod. Kinuha naman ni Brian ang baril mula kay Eduardo at binaril ito sa ulo, nagresulta sa kanyang agarang pagkasawi. Di nagtagal, natuklasan ng mag-asawa ang isang silid na puno ng mga monitor, kung saan nakikita ang mga nakatagong kamera. Sinira ni Brian at Cassie ang lahat ng ebidensya na maaaring maglantad sa kanila, kabilang ang pagsunog ng mga hard drive na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon at paglibing sa mga bangkay sa hardin. Matapos ang lahat, naligo ang mag-asawa at nangako sa isa't isa na hindi nila kailanman sasabihin ang nangyari. Dumaan sila sa matinding pagsubok, ngunit naging mas malapit sila sa isa't isa at muling nagkaroon ng pagkakataong mag-enjoy. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, ang isang garden sa hardin ay may nakatagong kamera na konektado sa internet. Lahat ng kanilang ginawa ay live na napapanood ng milyon-milyong tao, ngunit karamihan sa mga nanood ay hindi naniwala na totoo ang kanilang nasaksihan. At dito nagtatapos ang kwento. I-like at mag-subscribe sa ating channel, para update kayo sa iba pang mga video. Maraming salamat po hanggang sa muli.